Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Malacanang pinabulaanan ng ulat na out of control na ang kampanya kontra iligal na droga ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ombudsman Conchita Carpio Morales tiniyak na mailalabas ang resulta sa investigasyon ng madugong Mama Sapano encounter bago matapos ang kanyang termino sa taong 2018. Kampanya kontra sa mga paputok, mas paiigtingin pa ng pamahalaan upang mas mapababa pa ang firecracker-related injuries. 4 na kabataang sangkot umano sa nag-viral na video ng pambubugbog sa isang lalaking may problema sa pag-iisip sa Chicago, sinampahan na ng kaso. Una sa ating mga balita ngayong Biyernes ng hapon, tinulungan na UNTV News and Rescue Team ang dalawang nasugatan sa magkahiwalay na vehicular accident sa Bacolod City at Cavite kagabi. Ito ang balita ni Giliard Demaran. Sinaklolohan ng UNTV News and Rescue Team ang isang motorcycle rider na nagtamo ng mga sugat matapos bumangga sa mga nakatambak na tubo sa barangay Pahanukoy sa Bacolod City kagabi. Agad nilapatan ng pangunang lunas sa mga sugat ni Roland Solis, saka siya isinugod sa South Bacolod Hospital and Medical Center. May tubo gali da nga way makita sang motor nga singgol gin sa gapaya. Di pag sa gapaya lagabong gid sa. Sa Cavite naman ay nirespondihan ng UNTV News and Rescue ang pagbangga ng kotse sa isang puno sa Governor's Drive sa Dasmariñas, Cavite kagabi. Nagtamo ng mga sugat sa baba at kanang siko ang driver na si Don Bautista na aminadong nakaidlip habang nagmamaneho. Matapos lapatan ng first aid ay tumanggi na itong magpahatid sa pagamutan. Giliard Demaran, UNTV News and Rescue, Cavite. Pinabulaanan ng Malacanang ang ulat sa isang British newspaper na out of control na ang anti-drug war ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Isang pagmamalabis para sa Malacanang ang ginawang panawagan ng artikulong inilathala ng British daily newspaper na The Guardian. Base sa akdang pinamagatang Duterte's drug war in the Philippines is out of control, he needs to be stopped. Dapat isaalang-alang ng international community ang pagkakaroon ng economic sanctions, gayon din ang pag-uurong ng assistance sa Pilipinas dahil sa madugong anti-drug war ng Duterte administration. Mariin naman itong binatikos ng Malacanang at sinabing nasa poder mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte ang anti-drug war ng pamahalaan. Ayon din kay Communications Secretary Martin Andanar, matibay ang paninindigan ni Pangulong Duterte na hindi nito ipagpapalit ang dignidad ng bansa dahil lamang sa banta ng pag-aatras ng foreign aid. Lalo na at dapat resolbahin ng pamahalaan ang malalang suliranin ng bansa sa iligal na droga upang maiwasang maging isang narco-state ang Pilipinas. Kasabay nito, umapela rin ang Malacanang sa ibang bansa na igalang ang pagiging sovereign nation ng Pilipinas. Tinukoy din ng Malacanang na suportado ng mas nakararaming Pilipino ang ginagawang hakbang ni Pangulong Duterte upang sugpuin ang iligal na droga sa bansa. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Inatasan naman ng Philippine National Police Chief Ronald De La Rosa ang kanyang mga tauhan na paigtingin pa ang kampanya laban sa iligal na droga at huwag magpaapekto sa mga pambabatikos sa anti-drug war ng pamahalaan. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Kampanya laban sa iligal na droga pa rin ang prioridad ng pamunuan ng pambansang pulisya ngayong taon kahit naabot na nila ang 70% o 1.3 million sa target nilang 1.8 million. Sa kabila ito ng mga naunang pahayag ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa na mas pagtutuunan na nila ng pansin ang illegal gambling pagsapit ng 2017. Ayon kay General De La Rosa, malala pa rin ang problema ng bansa sa ipinagbabawal na gamot kaya't ito pa rin ang dapat nabigyang prioridad. Hindi pa natin nakakuha yung ating target dyan is zero drug-affected barangays. I don't know kung kailan natin makukuha yan, but hopefully within this year, kukunin natin. Pinayuhan din ni Bato ang kanya mga tauhan na mag-focus sa trabaho at huwag magpasindak sa mga batikos. Mas paigtingin yung aming pagsusumikap. I-double pa yung effort. Huwag magpa-discourage sa mga batikos. Samantala,
Humingi naman ng paumanhin ang general sa mga mamamahayag na hindi nakapag-cover sa kanilang New Year's call sa kauna-unahang pagkakataon matapos harangin ng mga pulis. Sorry. Hindi ko, wala akong instruction na i-ban kayo. Automatic, walang yun ang HCCS na kailangang secured yung lugar. Itinanggi rin ni Chief PNP na itinuturing niyang threat ang mga miyembro ng media. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Nananatiling mataas ang kumpiyansa ng publiko kay Pangulong Rodrigo Duterte sa kabila ng mga kinakaharap nitong kontrobersiya. Batay sa pinakabagong survey ng Pulse Asia, 83% ang nagtitiwala pa rin sa pamumuno ni Pangulong Duterte, samantalang 13% ang hindi makapagpasya at 5% lamang ang ayaw sa Administrasyong Duterte. Ginawa ang survey mula December 6 hanggang 11, 2016 sa 1,200 respondents mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ilan sa mga significant events bago ang survey ay ang pagbibitiw sa gabinete ni Vice President Leni Robredo, pagpapahintulot ng Korte Suprema na mailibing si dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani at investigasyon ng Senado at National Bureau of Investigation sa pagkakapaslang kay Albuera Mayor Rolando Espinosa. Samantala, ikinatuwa naman ng Malacanang ang patuloy na pagpapahalaga ng publiko sa mga achievement ng Pangulo at tiniyak ang patuloy na pagsusumikap ng administrasyon para matupad ang pangakong gawing ligtas at komportable ang buhay ng mga Pilipino. Inihayag ng Department of Health o DOH na nananatiling mababa ang bilang ng mga biktima ng paputok at stray bullets ngayon kumpara sa naitala sa nakaraang 5 taon. Sa kabila nito, mas paiigtingin pa rin ang pamahalaan ng kampanya kontra paputok upang mabawasan pa ang firecracker-related injuries sa bansa. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Mula December 21, 2016 hanggang January 5, 2017 ay umabot sa 630 ang bilang ng firecracker-related injuries sa bansa. Mas mababa ito ng 319 o 34% kung ikukumpara sa naitalang mga kaso mula 2011 hanggang 2015. At 292 cases o 32% naman ang ibinaba nito kumpara sa kaparehas na panahon noong 2015. Sa 630, 627 ang nasugatan dahil sa paputok, habang 3 naman ang naka-ingest o nakalunok ng maliit na paputok gaya ng luces at pop-pop. 115 naman ang nagtamo ng eye injury, 19 ang naputulan ng mga daliri sa kamay ngunit wala namang naitalang firecracker-related fatality. Bagaman ipinagbabawal na gamitin, pikulo pa rin ang pangunahing dahilan ng pagkakasugat ng mga biktima. Pinakamarami sa mga biktima ay mula sa NCR, partikular sa Maynila na may 112 cases, Quezon City na may 76 cases at Marikina City na 27 cases. May mga naitala ring 78 kaso sa Western Visayas at Central Luzon na may 47 cases. Nagpasalamat naman ang DOH sa lahat ng ahensya at local government units na nakisa sa kanilang iwas paputok campaign. Magsimula ng mga community fireworks display. Pero hindi pa naman doon sa punto na wala nang nagpapaputok sa kanilang lugar. So it means they took the first step towards what we would like to see eventually. And that is worth recognizing. Batay naman sa ulat ng PNP Explosive Management Division Firearms and Explosives Office, malaki rin ang ibinaba ng stray bullet cases sa bansa. So ang figure na 38 saka 4, yung actually yung figure yung talagang yung pinaka-climax ng nung celebration. So yun ang base sa aming records na number ng incidents during yung 5 p.m. to 5 a.m. Kabilang narito ang kaso ng 15 anyos na si Emeline Villanueva na pumanaw matapos tamaan ng bala sa ulo habang nanonood ng fireworks display sa Malabon. Hindi namin agad makategorize na talagang another incident yun, na shooting incident. So, i-classify muna namin siya as part ng stray bullet. Kumpiyansa ang kagawaran na sa taong 2017 ay makakamit ang target na mas mababa pa o wala nang maitalang casualties dulot ng paputok kapag naipatupad na ang executive order na firecracker ban sa bansa. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Department of Health.
Isusulong naman ng ilang mambabatas na gawing isang mabigat na krimen ang walang habas sa pagpapaputok ng baril o indiscriminate firing. Kasunod na rin ito ng pagkasawi ng isang 15 anyos na dalaga sa Malabon City matapos tamaan ng bala sa ulo noong December 31. Ito ang balita ni Nel Maribohok. Hindi pa rin matanggap ni Mang Emil ang pagkamatay ng kanyang anak na si Emeline Villanueva matapos tamaan ng ligaw na bala sa ulo noong December 31. Mabait po siya, talagang matulungin sa amin. Sana po Pangulong Duterte na tulungan niya po rin sa aking anak na talagang mahuli po talagang. Isa lamang si Emeline sa naging biktima ng walang habas na pagpapaputok ng baril sa nakaraang pagpapalit ng taon. Dahil sa mga kasong ito, sinabi ni House Committee Chairman on Public Order and Safety at Antipolo Congressman Romeo Acop na papanahon na upang isabatas ang panukalang gawing isang mabigat na krimen ang mga kaso ng indiscriminate firing. Making it a crime as separate from illegal discharge of firearm and alarming scandal. Kasi wala namang law na nagpro-provide ng penalty for indiscriminate firing. Sa ilalim ng House Bill No. 1348, planong amyendahan ang ilang provision ng Republic Act No. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, kung saan ang mapatutunayang iligal na nagpaputok ng baril o indiscriminate firing ay makukulong ng hanggang 4 na taon, habang buhay na pagkakakulong naman ang parusa para sa kaso ng indiscriminate firing na nagresulta sa pagkamatay ng isang tao. Kung pulis o sundalo naman ang lumabag sa batas, maaari itong makulong ng hanggang 6 na taon, matanggal sa serbisyo o madiskwalipika ng tuluyan sa paghawak sa anumang tungkulin sa pamahalaan. Sa kasalukuyang batas, klasipikado sa ilalim ng Alarms and Scandals ng Revised Penal Code ang iligal na pagpapaputok ng baril na may parusang 1 buwang pagkakakulong at multang 200 piso. Wala, alarm and scandal mo lang kung sa public place ginawa. Kaso kung ginawa sa isang private place, hindi mo siya ma-charge ng alarm and scandal dahil hindi na-satisfy yung element na in a public place. Sa kasalukuyan, nasa technical working group na ang naturang panukalang batas at inaasahang uusa dito sa plenaryo ngayong taon. Nel Maribohok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Susunod sa ito ang balita. DENR inimbestigahan na ang reklamo sa umano'y pagbubuga ng abo ng isang power plant sa Bataan. Ombudsman Conchita Carpio Morales tiniyak na mailalabas ang resulta sa investigasyon ng madugong Mama Sapano encounter bago matapos ang kanyang termino sa taong 2018. Nagbitiw na sa pwesto si Bureau of Corrections o Bucor Deputy Director Rolando Asuncion dahil sa umano'y pagkakasangkot sa mga kaso ng katiwalian. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Kawalan umano ng tiwala ng kanyang mga superior ang nagtulak kay Bucor Deputy Director Rolando Asuncion na magbitiw sa pwesto epektibo kahapon. Walang inilagay na dahilan si Asuncion sa kanyang resignation letter na ipinadala kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit sinabi nito sa panayam ng media na hindi rin siya makapagtrabaho ng maayos kaya't pinili na lamang niyang magbitiw. Ayoko lang magulong buhay. Kung wala siya wala sa akin, alis na lang ako. Sinabi umano sa kanya ni Bucor Director Benjamin de los Santos na pinaglilive siya ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre dahil may ginagawang investigasyon sa kanya. Sabi ni Director de los Santos, patong daw ako sa station na illegal drug na Muntinlupa. Tumanggap daw ako ng mga sasakyan sa isang inmate na nai-involved sa drug. At ako ay nire-recommenda daw ni General Balutan na maging direktor ng PCSO na hindi naman lahat totoo. Itinanggi naman ni Secretary Aguirre na iniimbestigahan si Asuncion. Aniya natanggap lamang nila ang kopya ng resignation nito, ngunit ang opisina ng Pangulo ang magpapasya kung tatanggapin ang pagbibitiw nito sa pwesto. July 18 ng nakarang taon nang maitalaga sa pwesto si Asuncion at nagsilbi pang OIC ng Bucor bago nahirang sa pwesto si De Los Santos. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila.
Hihilingin ng provincial government ng North Cotabato sa Department of the Interior and Local Government o DILG na palitan ng mga tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa District Jail habang isinasagawa ang investigasyon sa pagtakas na mahigit sa 150 bilanggo. Ito ang balita ni Victor Cosare. Sa 159 na bilanggong nakatakas sa North Cotabato District Jail nitong Miyerkules ng madaling araw matapos salakayin ng mga armadong lalaki, mahigit sa 40 pa lang ang nahuhuling buhay. 10 naman ang nasawi at 2 ang nasugatan sa pursuit operations na umabot na hanggang sa Kabakan, North Cotabato. Nire-relay natin sa mga mayors. Pagkakakilala nila, nire-request na natin, Mayor, pwede bong kausapin, ilabas na lang para hindi na pumasok yung army, yung PNP, walang operation at walang madadamay na civilian. 2 pa sa mga pugante ang sumuko at nakuha ng mga pulis sa Matalam at Kabakan sa North Cotabato ngayong araw. Kwento ng mga ito, napasama na lamang sila sa pagtakas nang makitang nagtatalunan na sa pader ang ibang bilanggo. Nagbuto-buto dra sa kilid. Kita namin ko na. Kita namin ko itong mga tao nagsaka sa pader. Nagsinggit ko, kung siya dili maguban dra, bala mo dra kaya mamatay mo dra kaya pamusulin mo. Kung kinadlok ko, naguban ko sila. Diyan lang sa gubat na tulog-tulog, pahinga pag pumutok ang mortar, takbo. Subalit batay sa intelligence information ng mga otoridad, nakalabas na ng North Cotabato ang ilan sa mga pugante, kabilang ang 2 pinaniniwalaang target ng rescue operation ng sumalakay na grupo na sina Melvin Juanillo Casangyaw at Aladin Datu Kali. Nakaharap ang mga ito sa kasong murder at pinaniniwalaang miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. As long as merong sightings, tuloy-tuloy yung ating pursuit operation. Kasi kung hindi namin ito maibalik, malaking problema po ito, not only in the province of Cotabato, but in the whole of Region 12. Samantala, hihilingin naman ni North Cotabato Acting Governor Sherlyn Macasarte sa DILG na palitan ang mga tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology na nagbabantay sa NCDJ sa pangunguna ng jail warden upang hindi nila mapakialaman ang investigasyon sa insidente. Marami tayong mga naririnig, but we want to validate. Like for example, yung mga cells hindi nakapadlock, bakit nakalabas yung ganun kadami, no? Ilan ba yung guardian na nandun at the time na inatake, sa mga questions like that. Naka-half-mast naman sa ngayon ang watawat ng Pilipinas sa NCDJ dahil sa pagkamatay ng isang jail guard sa engkwentro noong Miyerkules ng madaling araw. Suportado rin ni Governor Macasarte ang hiling ng BJMP na mailipat sa mas ligtas na lugar ang North Cotabato District Jail. Habang hindi pa naililipat ang pasilidad, nais ng acting governor na mauna nang ilipat sa ibang secured facility ang may 300 high-risk inmates na nasa North Cotabato District Jail. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Kidapawan City, North Cotabato. Sa iba pang balita, sinang-ayuna ng Malacanang ang ginawang hakbang ng National Privacy Commission o NPC laban sa Commission on Election kaugnay ng COMELEC o Massive Data Breach noong March 2016. Ito ang balita ni Aga Kaakbay. Sinuportahan ng Palasyo ng Malacanang ang ginawang hakbang ng National Privacy Commission o NPC na pagre-rekomendang sampahan ng criminal charges ang COMELEC at ang chairman nito na si Andres Bautista dahil sa COMELEC. Ayon kay Communications Secretary Martin Andanar, pinupuri nito ang National Privacy Commission o NPC sa pagpanig sa mga taong nalabag ang privacy. Ito ay kaugnay ng massive data breach noong March 2016 na kung saan nailabas mula sa nahack na website ng COMELEC ang impormasyon ng mahigit sa 15 milyong botante gaya ng fingerprints at passport information. Nanawagan si Andanar na dapat maglabas ng ulat o investigasyon ng COMELEC patungkol sa data breach upang mapanatili ang kredibilidad at integridad ng electoral process ng bansa. Ayon pa kay Andanar, kailangang protektahan ng COMELEC hindi lang ang boto ng mga tao kundi mismo ang mga botante. Una nang binanggit ng NPC na dapat pangalagaan ang personal na impormasyon ng bawat Pilipino. Kailangan yung pag-iingat dito, no, yung prevention and mitigation, yun ang dinidiin ng batas na ito. Kaya nga ito, pinaparusahan dito, hindi lang yung may ginawa, kundi yung hindi gumawa. Kasi yun ang esensya ng batas, proteksyonan ang personal information ng ating mga mamamayan.
Aga Akba, UNTV News and Rescue, Malacanang. Tinapos na ng DOJ Prosecution Panel ang preliminary investigation sa ikalimang drug-related case laban kay Senador Laila De Lima. Mula sa Maynila, ito ang balita ni Roderick Mendoza, live. Yes, Roderick. Angela, submitted for resolution na nga itong panlimang illegal drugs case na kinakaharap ni Senador Laila De Lima dito sa Department of Justice matapos lamang ang kauna-unahang pagdinig sa mga reklamo kanina. Nagpasya ang DOJ Prosecution Panel na tapusin na ang preliminary investigation dahil tumangging magsumite ng counter-affidavit ang kampo ni De Lima. Dumalo sa pagdinig kanina ang abogado ng senadora, ngunit patuloy nitong iginiit na walang jurisdiction sa kaso ang DOJ kaya't dapat ilipat ang investigasyon nito sa ombudsman. Bahagya pang nagkataasan ng boses ang chairman ng panel at ang abogado ni De Lima. Ayon sa DOJ panel, sapat ang panahon na ibinigay nila sa kampo ni De Lima upang sagutin ang mga akusasyon batay na rin sa panuntunan ng preliminary investigation. I wanted to be lenient pa. Give me your commitment. Naman mag-commit na magbigay ng counter-affidavit. Kung hindi mo ako bibigyan ng commitment, wag na lang. Submitted na tayo for resolution. Giit naman ang abogado ni De Lima, sa tingin nila ay hindi napatas ang panel dahil sa naunang sinabi ng DOJ na lahat ng ebidensya ay itinuturo si De Lima bilang protektor ng illegal drug trade. Dapat yung investigation should be conducted by ng Office of the Ombudsman at hinihiling din namin sana yung panel na mag-inhibit. Samantala, nanindigan naman si Kerwin Espinosa na totoong nagbigay siya ng 8 million pesos kay De Lima. Nakausap pa umano niya ang senadora tungkol dito nang magkita sila sa Baguio City noong November 2015. Nung pagkatapos aming magpa-picture, ang sinabi ko sa kanya, unang-una, nandun na po ang pera na dala ko ma'am kay Sir Dayan. At natanggap mo ba yung mga una kong naibigay na pera ma'am? Nag-oo lang siya. Nagsabi niya, salamat, thank you. Alam din umano ni De Lima na galing sa droga ang ibinibigay niyang pera dito. Angela, dahil submitted for resolution na nga itong pinakahuling reklamo o pinakabagong reklamo dito kay Senador Laila De Lima ay maglalabas na lamang ng resolusyon ang DOJ panel kung may probable cause upang tuluyang kasuhan ang senadora sa korte. At ayon nga sa panel, kahit pa iginigiit ng abogado ni De Lima na wala silang jurisdiction dito ay bibigyan pa rin nila ng kopya ng resolusyon ang kampo ni De Lima at kasabay sa re-resolbahin nila yung pag-question ng kampo ni De Lima sa kanilang jurisdiction na dinggin o hawakan itong mga reklamo laban sa kanya. Angela? Maraming salamat sa iyo, Roderick Mendoza, live na nagulat mula sa Maynila. Sinimula na ng Special Board of Marine Inquiry ang investigasyon sa posibleng dahilan ng paglubog ng MV Starlight Atlantic sa Batangas sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Nina. Mula sa Batangas, ito ang balita ni Vincent Octavio, live. Yes, Vincent. Yes, Monica, dininig ngayong araw ng Special Board of Marine Inquiry ang nangyaring paglubog ng MV Starlight Atlantic sa karagatan ng Batangas noong Disyembre 26. Inamin ng kinatawa ng kumpanyang Starlight na si Nelo Nebraha na kabilang siya sa nagpasya na pumalaot ang MV Starlight Atlantic dahil maaari naman silang kumubli sa Locron Blonde kapag inabutan ng Bagyong Nina sa laot. Sinabi rin ni Nebraha na pinayagan din umano silang maglayag ng Philippine Coast Guard kahit may banta ng bagyo. Aniyan, nasa Pinamukan Point ang MV Starlight Atlantic noong Disyembre 25 at 26 nang ito ay tuluyang lumubog. Samantala, sinilip din ng pagdinig ng board ang safety measure ng ipinatutupad sa barko at kung anong ipinatupad na hakbang ng mga tripulante nito nang maabutan sila ng bagyo sa gitna ng dagat. Kabuuan 33 ang sakay ng barko, ngunit 14 ang nakaligtas matapos umanong tumalon. Isa naman ang nasawi habang 18 ang patuloy pa rin pinaghahanap ng mga otoridad. Monica, 10 araw na nagsasagawa ng search and rescue operation ng Philippine Coast Guard, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin matukoy ang eksaktong lugar ng pinaglubugan ng barko. Monica. Maraming salamat, Vincent Octavio, live na nag-uulat mula sa Batangas.
And for the news abroad, 4 people were charged with hate crimes in Chicago in connection with the beating of a mentally incapacitated man and the posting of its live video on social media. Kat Carriedo reports. The family of a beaten man with diminished mental capacity asked for prayers and privacy during a news conference on Thursday. The conference was held after 4 young African Americans were charged with hate crimes in the videotaped torture they streamed live on social media. The victim, who was not identified, was picked up on Saturday by one of his abductors in a northwestern suburb of Chicago, where his parents had dropped him off at a restaurant. Jordan Hill, Tesfaye Cooper, and Brittany Covington, all 18, were each charged with aggravated kidnapping, hate crime, aggravated unlawful restraint, aggravated battery with a deadly weapon, and residential burglary, prosecutors said. Tanisha Covington, 24, faces the same charges, except for residential burglary. Hill was also charged with robbery and possession of a stolen vehicle. The victim, 18, was missing for days, police said. Police officers located the victim on Tuesday after neighbors complained about noise coming from the apartment. He was taken to a hospital and later released. During the family's first press conference, the victim's brother-in-law asked the public for privacy. At this time, we ask for continued prayers for all those involved and for our family's privacy as we cope and heal. The 4 suspects are due to appear in a Chicago bond court on Friday. Kat Carriedo, UNTV News and Rescue, Chicago. Meanwhile, residents in La Paz, Bolivia started to clean up after heavy floods and mudslides devastated their homes. Efren Castillo has a full story. Algunos 70 bolivianos que viven en el municipio del Quime, en el departamento de La Paz, totalmente o parcialmente perdieron sus hogares el miércoles después de inundaciones y deslizamientos de tierra fueron cargados a través de comunidades. Las autoridades declararon un estado de emergencia después de una agujera del río rasgada a través de comunidades, saliendo hogares pendientes del río borde. Los residentes culpan el derretimiento del glaciar Hakpakuni por el desastre natural. Las autoridades locales dicen que el desastre afectó una planta hidroeléctrica cercana, así como los pueblos de Molinos, Villa Carmen y Pongo. No tenemos vías de comunicación, carretera, está todo, el río de ambos lados la ha desbordado. El barro y las rocas cubiertan todos los edificios que dejan los techos y los escombros desechados, todos en el terreno. Los interiores de las casas fueron llenos de barro, mientras los residentes han intentado de salvar sus pertenencias que ellos podrían. Pueden observar lo que, mira, hasta la puerta se ha entrado toda la carga. Esta es mi cocina, todo aquí mis salas, no, sin nada me han dejado aquí. Entonces yo con mi familia así en la calle estamos y nosotros estamos pidiendo ayuda. El alcalde del Quime ha visitado el área y ha preguntado al gobierno y al viceministerio de Defensa para la ayuda. Efren Castillo, UNTV Noticias de Rescate, Bolivia. Those are the stories making headlines from around the world. I'm Darlene Basingan. Good evening. at isang araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Magbabalik ang Ito ang Balita.
Umiiral pa rin ang isang low-pressure area o LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pilayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, makaka-apekto ba ngayong weekend sa bansa itong LPA? Magandang gabi, Aton Reggie, sa ating mga kasambahay. Malaki ang tsansa na maging bagyo itong low pressure area. Within 24 to 48 hours ang nakita ng pag-asa na ito'y maging isang tropical cyclone at maaaring by Sunday ito ay maglandfall sa may area ng Caraga or sa may Eastern Visayas area. Yun yung nakikita ang magiging track nitong posibleng maging bagyo na LPA. At kung sakali nga na magiging isang bagyo ito ay tatawagin itong Auring, kauna-unahang bagyo ngayong 2017 na Reggie. Sige Ray, ibigay mo na ang kabuuan lagay ng panahon sa magdamag. Narito po ang magilagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pinakadistansya po nitong low pressure area nasa 465 kilometers sa may east-southeast po yan ng Hinatuan, Surigao del Sur. At yun naman pong amihan na nakapekto po ngayon sa may area ng Luzon. Sa forecast po ng pag-asa, yung area po ng Cagayan Valley, yung Aurora at Quezon, makakaranas po ng makulimlim na lagay ng panahon at meron pong mahinang mga pagulan. May mga thunderstorms din po na mararanasan sa Metro Manila at sa nalabing bahagi po ng Luzon. Sa Science Garden sa Quezon City, bukas maaari pong umabot sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature. Gayun din po sa Puerto Princesa, sa Tuigaraw 29 and sa Baguio po 14 to 24 degrees Celsius. Makulimlim din po ang area ng Eastern Visayas kung saan na makakaranas po dyan na mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan. And the rest of Visayas makakaranas naman po ng isolated rain showers and thunderstorms. Sa Iloilo City and Metro Cebu, maaari pong umabot sa 30 degrees Celsius ang maximum temperature, bukas 31 sa Tacloban City. Samantala, apektado nga po nitong low pressure area ang Mindanao. Kaya po yung Caraga, Davao Region kasama na po ang Soxargen. Makakaranas po dyan ng malalakas na mga pagulan na posibleng magdulot ng mga pagbaha at landslide at delikado po yan lalo na po doon sa mga babang mga lugar. Sa nalabing bahagi naman ng Mindanao, meron din pong mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan. Sa Cagayan de Oro City, maaari pong umabot sa 29 degrees Celsius ang maximum temperature, 30 sa Metro Davao at sa Zamboanga City hanggang 32 degrees Celsius. Samantala, ang ating pong sunrise 6:23 a.m. at naman pong sunset 5:41 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po tumaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik po sa inyo dyan. Maraming salamat Ray Pilayo mula sa UNTV Weather Center. Tiniyak ni Ombudsman Conchita Carpio Morales na tatapusin niya ang pagsisiyasat sa Mama Sapano incident bago matapos ang kanyang termino sa 2018. Ito ang balita ni Monokson. Patuloy pa rin ang ginagawang pagsisiyasat ng Office of the Ombudsman hinggil sa Mama Sapano incident. Tiniyak ni Ombudsman Conchita Carpio Morales na masusi ang kanilang ginagawang investigasyon sa kaso. Noong nakaraang taon ay kinumpirma ng Ombudsman na mayroong kasong haharapin si dating PNP Chief Alan Purisima at dating PNP Special Action Force Director Getulio Napeñas. Tanging si dating Pangulong Benigno Aquino III na lamang ang isa sa mga may malaking pangalan na inireklamo sa Mama Sapano incident na hindi pa kinakikitaan ng probable cause. Ayon kay Ombudsman Morales, patuloy ang kanilang pagsisiyasat at hindi basta-basta dapat madaliin na pagtibayin na mayroong probable cause laban sa dating Pangulo. As far as complaint against Aquino are concerned, syempre ini-investigate pa yan. Hindi naman pwedeng instant i-assess mo na may probable cause or may ground to conduct preliminary investigation. Sinigurado ni Morales na bago matapos ang kanyang termino ay makapaglalabas sila ng resulta sa kanilang pagsisiyasat hinggil sa Mama Sapano incident. Matagal pa yun, 1.5 years. So, huwag mong sabihin it will take me 1.5 years to conduct investigation. Hindi naman siguro. Samantala, tumanggap ng Tandang Sora Award ngayong araw si Ombudsman Morales. Ang Tandang Sora Award ay ibinibigay sa mga natatanging kababaihan na nagkaroon ng malaking ambag sa lipunan. Ang naturang award ay ipinagkakaloob ng Quezon City Government taon-taon. Ngayong araw ay ipinagdiriwang din ang 205 taong anibersaryo ng Filipina hero na si Melchora Aquino na mas kilala bilang Tandang Sora. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Submitted for resolution na ang mga reklamo laban sa 3 Chinese national na nahuli sa isang Shabu laboratory sa San Juan. Hindi na rin nila nasagot ang akusasyon laban sa kanila. Ito ang balita ni Roderick Mendoza.
Tinapos na ng Department of Justice ang investigasyon sa kaso ng 3 Chinese na naaresto ng NBI sa hinihinalang Shabu Laboratory sa San Juan nitong nakaraang December 23. Submitted for resolution na ang mga reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at maglalabas na lamang ng resolusyon ang DOJ prosecutor. Dumalo sa pagpapatuloy ng preliminary investigation kanina ang mga Chinese na sina David Ko, Jackie Tan at Si Goy Xiong kasama ang kanilang mga abogado. Humingi pa sana ng palugit ang mga respondent upang magsumite ng counter affidavit dahil kakukuha lamang nila ng abogado, ngunit hindi na ito pinagbigyan ni Assistant State Prosecutor Mary Jane Sitat. Paliwanag ng piskal na bigyan ng lahat ng pagkakataon ang mga respondent upang sagutin ang akusasyon laban sa kanila. During the last hearing, I reiterated and asked Mr. Benny to translate that it is very important for them to hire a lawyer because it's a non-bailable offense. However, we are bound by the rules, and under the rules, we only have 15 days. Sinabi pa nito na hindi na sila makapagbibigay pa ng extension dahil ito ay inquest proceedings at kailangan nilang resolbahin ang kaso sa loob ng 15 araw. Hiniling naman ng abogado ni Salim Arafat na maabsuelto ang kanyang kliyente na isa umanong menor de edad. Bilang patunay, magsusumitean niya sila ng birth certificate nito galing sa NSO. At all ang defense natin is without discernment yung ginawa niya. Naaresto ang 3 Chinese kasama ang 3 Pilipino sa isang apartment sa San Juan kung saan na-recover ng NBI ang 500 kilo ng shabu at mga kemikal na tinatayang nagkakahalaga ng 3.6 billion pesos. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Patuloy nang iniimbestigahan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang reklamo ng ilang residente sa Bataan hinggil sa umano'y pagbubuga ng abo ng isang power plant. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Inspeksyon na ng mga opisyal ng DENR-EMB ang lugar kung saan napaulat ang umano'y pagbubuga ng abo ng isang power plant sa Limay, Bataan. Nagugat ito sa reklamo ng ilang residente hinggil sa pagbubuga ng abo ng planta na bumabalot na sa mga puno, kalsada at mga bahay, batay na rin sa isang cellphone video. Diyan sa amoy at saka usok ng planta na yan. Unang-una, sa nirereklamo namin ay yung perwisyong dinudulot nitong planta na to. Yung pollution, saka yung sakit na idinudulot sa mga residente. Katunayan ako, 3 times akong na-confine sa hospital buhat nung June dahil sa sobrang baho ng amoy nito. Ayon sa mga residente, mabaho ang abo at nalalanghap nila ito tuwing hapon. Ayon sa mga residente, matagal na nila itong idinadaing ngunit hanggang ngayon wala pa rin silang nakikitang aksyon mula sa pamunuan ng power plant. Yun nga, na-alarm kami dahil doon sa naging malaki na yung issue natin. No? Umulang muna kami ng mga impormasyon doon sa mga concerned and affected community and stakeholder. Nakipag-usap na rin umano ang mga opisyal ng DENR sa pamunuan ng power plant ngunit tumanggi silang idetalye ukol rito. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Bataan. At karike katamong balitang Bromdi. May giting nga 23,000 hortelano king islana ning Negros ingasahan dang makinabang king ipatupad dang free irrigation ning National Irrigation Administration manibat ngening bulan. Ining report ng Lalaine Moreno. Ikapatuman na subong nga bulan sang National Irrigation Administration o NIA ang Free Irrigation Service Fee Program para sa mga mangunguma. Tuyo sini nga mapataas ang produksyon sa bugas sa pungsod. Sang nagligad nga tuig yara lamang sa 47% o kung masubra 500,000 ka metric tons ang ginaani nga bugas sa Negros Island. The free irrigation service fee will not only improve their income but it will also improve their productivity. Ginalauman nga masobra 23,000 ka mangunguma o 263 ka mga Irrigators Association sa isla sang Negros ang makabenepisyo sa programa. Apang nagapaandam ang NIA sa mga nagapanginyawat sa programa. Baka ang mga farmers maging irresponsible. Dahil wala na silang stake
wala na silang parang tulong sa maintenance, baka pabayaan na nila ang system. Pag nasira ang ating mga, for example, mga kanal, ating mga gate, sila rin ang kawawa. Nagapanawagan man ang NIA sa mga mangunguma nga magbulig sa pagpakayo sa mga irrigation facilities agud magamit sa programa. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue, Negros Occidental. Plano na ngayusan nganing banwa ng Department of Public Works and Highways ing Binahaan River Dam, Pikwanan a Danum deng residente king Leyte. Ining balita ng Jeneline Gakit. Prioridad han Department of Public Works and Highways sina nga tuig ang road and bridge widening ha Eastern Visayas asya nga an 1.7 billion pesos nga pondo in ginalutagahan gobyerno wa riyon nga an majority ni in mahikakada. Sumalahati PWH ang 600 million pesos in mahingangad tuwasikan district han Leyte kundi in sakop hini an area nagsusupply hin tubig habugos nga probinsya. Kung nag-uuran, masukot nga ginpaparong han Leyte Metropolitan Water District ang supplyhan tubig tungod han pag-apaw han tubig habinaan River Dam. Asya nga ang plano hiniin paupayon han DPWH para duro-diretso na ang supplyhan tubig ang mga consumer bisan na uran. Priority natin yung Binahaan Bridge, yung palaging mag-flooding dyan sa may spillway, yung Pastrana. May bridge yan na pataas. Yun ang priority sa region ngayon. Sila mag-implement 201 million. Labot hiniin gindadagmit na gihapon han DPWH ang naibibilin pa nga road widening project sa rehiyon asya nga naaro inihinduga nga pasaylo ang mga apektado nga motorista. Jeneline Gakit, UNTV Notisyangan Pulig, Tacloban, Leyte. Diyan kay katamong balita ibating miyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Ako Ifrima sa Longa Gloria, Maya Pabengi. Pinulong ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang mga operator ng Provincial Bus Terminal sa Pasay City na hindi nakasusunod sa implementasyon ng Nose-in, Nose-out policy. Mula sa Quezon City, ito ang balita ni Joan Nano, live. Yes, Joan. Magandang gabi sa iyo, Monica. Ipinatawag nga kanina ng Metro Manila Development Authority o MMDA itong ilang mga operator ng mga provincial bus terminal dahil nga sa paglabag sa ipinatutupad na nose-in, nose-out policy. Mula sa 16 na bus terminal dyan sa Pasay City, siyam ang hindi pa rin nakasusunod sa nasabing regulasyon kung saan nga mahigpit na ipinagbabawal ang pagbababa at pagsasakay ng kanilang mga pasahero sa harapan ng kanilang mga terminal na matatagpuan sa EDSA. Kanina nagkasundo ang mga operator na gawin ang kaukulang mga hakbang upang makasunod sa naturang polisiya. Ang ibang mga bus company nagkasundo na tibagin na lamang ang kanilang mga pader upang magkaroon ng common exit sa likurang bahagi ng kanilang mga terminal. Habang ang iba naman ay pumayag na magbaba at magsakay na lamang ng kanilang mga pasahero sa iba pa nilang mga terminal sa EDSA na mayroong back exit. Narito ang naging pahayag ni Tim Orbos, ang chairman ng MMDA. Yung mga iba may pader sa gitna na magkakatabi sila, na kahit magkaaway sila, pumayag na sila na isi-share nila yung area, gigibayin nila yung pader. We also agree doon, hanapan na sila ng common terminal. Nagdesisyon naman ang ibang operator na magbawas na lamang ng kanilang mga biyahe at lumipat ng ibang terminal upang makasunod sa regulasyon. Binigyan naman ng MMDA ng palugit hanggang sa Martes, January 10, ang mga naturang operator upang maisaayos nga ang kanilang mga terminal. Samantala, Monica, binalaan rin ni MMDA Chairman Orbos ang mga sinasabing umano'y protektor na mga operator na hindi nagko-comply sa mga patakaran ng MMDA. Wala kaming sasantuhin na protektor nila kung sino man yon. Kaya kasama namin sa gobyerno o hindi pwede. Iba na ho yung administrasyon ngayon. Git ng MMDA, kinakailangan ang mahigpit na pagpapatupad ng nose-in, nose-out policy dahil malaking tulong nila ito sa pagpapaluwag ng trapiko sa EDSA. Sakaling hindi pa rin makasunod ang mga naturang bus company, mapipilitan na ang MMDA na ipasara ang mga ito o isyuhan araw-araw ng ticket ang kanilang mga driver dahil sa violations.
Monica, kaalinsabay nga ng ibinigay na deadline ay muling magsasagawa ng inspeksyon ang MMDA dyan sa Maya EDSA Tramo sa Pasay City. Pangungunahan na ni MMDA Chairman Tim Orbos upang makita nga kung nakasunod nga ba sa napagkasunduan itong mga operator. Kaugnay pa rin ng implementasyon ng nose-in, nose-out policy. At yan muna latest. Balik sa'yo, Monica. Maraming salamat, Joanne Nano, live na nag-uulat mula sa Quezon City. Ngayong tapos na ang mahabang bakasyon, marahil marami sa atin ang naubos na ang savings at bonus. Para makapag-ipon ngayong taon, may tips ang ilang financial expert para sa ating mga kasangbahay. Ito ang balita ni Grace Cassie. Nag-viral sa social media ang 52 Weeks Money Challenge kung saan umabot sa 20,000 hanggang mahigit 100,000 ang kayang maipon sa loob ng 52 linggo o sa isang taon. Kailangan mo lang pumili ng denomination at sundin ang mechanic sa paghuhulog. Sa 10 peso denomination, maaari kang makaipon ng 13,000 pesos sa isang taon, 27,000 naman sa 20 pesos denomination, 69,000 para sa 50 pesos denomination, habang 137,000 para sa 100 pesos denomination. Pipili ka ng denomination na gusto mo, kung let's say 10 pesos, increments of 10 pesos ang mangyayari. Kada linggo, maghuhulog ka ng additional 10 pesos dun sa unang 10 pesos mo. So for example po, sa week 1, 10 pesos. Sa week 2, 10 plus 10, 20 pesos ang kailangan mo ihulog. Sa week 3, 20 plus another 10, so 30 pesos ang kailangan mo ihulog. So palaki ng palaki yung paghuhulog mo every week. Kaya naman ang estudyanteng si Jamie ay naingganyong simula ng pag-ipon dahil maaari niyang magamit ang perang maiipon sa pagsisimula ng isang maliit na negosyo habang nag-aaral o pagka-graduate niya. Bilang taong nagbabudget, malaman po yung what is the needs and wants ng tao. So, ayun po, ang pinaprioritize ko is kung ano yung kailangan ko lang. Then yung wants, parang pag may sobra na lang, or minsan kasi yung sobra ko po pinag-iipon ko na lang din. Ayon sa isang financial expert, bago magdesisyong mag-ipon, dapat ay mayroon silang goal kung saan nila gagamitin ang perang kanilang iipunin. At higit sa lahat, dapat ito ay maging habit upang maaari nilang magamit oras na sila ay magretiro. Pwede natin itong gamitin sa pagta-travel, pwede natin itong gamitin pasimula sa pagninegosyo, o pwede nating ilagay muna, i-save, i-invest sa mga mutual funds or sa stocks, pero ang pinakamaganda ay dapat lagi tayong may dahilan kung bakit tayo nag-iipon para tuloy-tuloy. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Matapos ang ilang linggong pahinga, muli na namang sasabak sa hardcourt ang 6 na kupunan para sa pagpapatuloy ng second round eliminations ng 5th UNTV Cup. Kaya naman excited na ang Calabarzon Police sa nakatakdang pagharap ng PNP responders laban sa MMDA Black Wolves na gaganapin sa Laguna ngayong linggo. Ito ang balita ni Sherwin Kulubong. Sa kauna-unahang pagkakataon, gaganapin sa Alonte Sports Arena sa Biñan, Laguna ang UNTV Cup Season 5 sa darating na linggo. Kaya naman excited na ang Police Calabarzon dahil sa nakatakdang paglalaro ng kanilang koponan sa probinsya. Sumusuporta, manunod kami ng laro ng aming, of course, mga kasamahan ng PNP at para mag-cheer sa kanila. At syempre gusto namin na mag-champion. Sana ngayong season na to ay PNP naman ang mag-champion sa UNTV Cup. Unang magtatapat sa first game sa ganap na ikalawa ng hapon ang MMDA Black Wolves at PNP Responders. Susundan naman ito sa second game ng NHA Builders at AFP Cavaliers. Kapanapanabik din ang nakatakdang paghaharap sa third game ng Malacanang Kamao at BOC Transformers. Napagandang programa na sana ay tuloy-tuloy, no? At sana marami pang government agency ang sumali para mas marami pa tayong matulungan ng mga kababayan. Umaasa ang PNP Calabarzon na makakamta na ng PNP Responders ngayong season ang mailap na kampyonato sa kanila matapos itong mabigo sa final sa ikatlong pagkakataon. Matatagpuan ang Alonte Sports Arena sa loob ng compound ng Biñan City Hall.
Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Kapwa naman nangako na magandang performance ang Malacanang Kamao at BOC Transformers sa pagharap ng mga ito sa linggo. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Nangako ang Malacanang Kamao na babawi ngayong taon sa pagpapatuloy ng second round eliminations ng UNTV Cup Season 5. Makakasagupa ng Malacanang ang powerhouse rookie team BOC Transformers sa third game ng triple header ng UNTV Cup sa linggo na gaganapin sa Alonte Gym sa Binyan, Laguna alas 5 ng hapon. Matatanda ang magkasunod na nakalasap ng pagkatalo ang Kamao team bago magtapos ang 2016 matapos ang 5 sunod na panalo. Unang tumalo sa Malacanang ang defending champion AFP Cavaliers noong December 4 sa score ng 72-67 at ang two-time champion Judiciary Magis noong December 18 sa score ng 74-63. Na unang talo, okay, naging back-to-back, pamasakit talaga para sa amin yan. Now, pagtatrabuhan talaga namin, lalong-lalo na yung sa BOC dahil kailangan namin yun. Samantala, target naman ng BOC Transformers na masungkit ang kanilang ikawalong sunod na panalo. Desidido ang Bureau of Customs na mapanatili ang kanilang malinis na record kaya paghahanda nila ng gusto ang Malacanang Kamao. We will prepare well for Malacanang. Alam namin it's a tough game. Prepare lang kami sa Malacanang, no? Titignan namin kung sino yung mga kalaban namin, sino yung mga players nila. Then again, yung conditioning namin tsaka strength namin tututukan na. Nangunguna ngayon ang BOC na may malinis na record na 7 panalo, habang pang-apat naman ang Malacanang na may 5 panalo at 2 talo. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. At yan ang featured at sports news ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg, Angela, and Monica. Maraming salamat, Talia. At bago tayo magwakas, happy weekend sa ating mga kasambahan. Happy weekend. Happy weekend sa inyo. At yan po ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.